Hello mga kadipat, this is Don Patrick D. Paragular and you are watching Dipat TV. Warning. This copyrighted licensed broadcast of Dipat Samilig Random Vlogs on Dipat TV may not be retransmitted, reproduced, or rebroadcast without any consent from Dipat TV channel. Only Don Patrick D. Paragular holds all the rights to the channel worldwide and in perpetuity. This Dipat's Tamiya League random video log is presented to you by Tito's Hobby. Yosh! Hello mga kadipat, Don Patrick D. Paragular here for a random video log here on Dipat's Tamilig Random Vlogs. And we have first and foremost, we would like to thank our Lord Almighty. Siyempre, papasalamat po tayo first and foremost to God for all of our for counting us worthy to our everyday blessings as always. Yan. Alright, so secondly, happy ako na nakapag-race ulit ang inyo pong lingkod kahapon doon sa CB Mall Ordinary. Yun na nga po, arguably pinakamalapit na po yun na salihan kong race doon sa CB Mall Ordinary. Alam niyo po yung inyong lingkod bago pa nagkaroon ng ECQ dito, doon ako madalas mag-grocery sa Super 8. So, doon yung ko talaga kaya kabisado ko na yung buong CB Mall mismo. No. Alright, so special thanks as well to Tito Sabi doon sa pagbenta ng mga Tamiya parts sa kahapon din during the race event doon sa Tamiya Troda na isinalan po ng inyong lingkod. Siyempre nga po, medyo sinuwerte lang ng konti na medyo tumagal din at kahit papano tumagal din sa pro stock ng FM na tumabot ng third heat. At third hit lang talaga biglang nagwala yung mga auto ko kung third hit. Pero gayon pa man, masaya din ako kahit papaano maganda rin yung mga itinakbo ng aking mga yung tatlong auto na nakapasok. So first and foremost also, syempre sa MSRB Max team at syempre sa lahat ng mga nakalaro po natin, yan, thanks to all. Kung may pagkakataon, gawin natin ulit yan. Let's just do this again right here in Ordanera. Alright. So mga kadipat, yan nga po, balik ko yung focus ng camera. So, ang ating featured ayuda, set of ayuda na ngayong gabi will focus more on the twin Rocking Gigants that I have here. Itong silang dalawang Scarlet. Ang dalawang Scarlet na naisali ng inyo pong lingkod. Itong isa ay sa Pro Stock FM at isa ay sa Basic Max. Yung Basic Max, may mga bagong armas. Luckily, nakapagkarera yung dalawa, nagkaroon ng second hit, nakapasok ng second hit yung Scarlet D-Max at yung Prozac FM, lumaban din ng quarter final kahit papano. Wala namang imbang aksidente nga lang, inabot ni nung isang Scarlet na Basic Max simply because naputulan ako ng switch. Naputulan kasi ako ng switch nung nung time yun, kaya hindi na siya nakaabot pa sa mga sumunod na bahagi ng karera. Ayan. I-reverse ko lang dito. Okay. So, dito ko ipo-focus yung aking Vivo Y17S. Yan. So, ang focus natin ngayon ay itong dalawang Scarlet. Obvious naman sa itsura, pulang-pula. Dalawang Rocking Gigant FMA cowl yung mga yan actually. Pero derived naman from the original Rocking G actually. So sila yung makakatanggap ng ating sila ngayon ang may focus ng ating featured ayuda that we are about to reveal in a few moments. And but first, before we proceed to our revelation for this random video log, we would like to congratulate the three of my cars that entered the third heat. First is Neon Sara. Itong si Neon Sara talagang maganda yung pinakita nung third heat. Talagang walang embang at all. Talagang walang embang at all. Ibang klase yung naging hataw itong si Neon Sara. At talagang okay na yung siya. So
definitely may marireceive ng item sa akin to eh. So, meron na akong may malalagyan na akong may lalagay na akong bagong armas diyan para kay Neon Sara. So, the next time na kakarera uli, may bago na siyang gulong na magagamit. In conjunction nitong white PDR at white FMA lock at saka siyempre, pero sinigurado ko ng lagyan ng Tamiya tape just to be sure na hindi siya talaga kakalas. Yung nanonood, shout out to you. Thank you so much for dropping by on this random video. Late evening vlog. Late evening vlog tayo pa rin. Next na i-congratulate natin ay itong laser arm ng D-Pats Tamiya League na si Metalder na nakapasok. Yun nga lang, unfortunately, third hit at pare sila ni Zen Goten biglang nagwala. Biglang nagwala sa bilis, ibang klase. Grabe, biglang nagwala sa bilis. May biglang lumakas kasi kaya parang nagwala doon sa Alright. So, yan po. Itong si Metalder ay nakapasok ng third hit din. Congratulations as well. Also to Zen Goten. Congratulations din kay Zen Goten dahil nakapasok ng third hit din. Yan. Alright. So for the meantime, muna, yan. I-check ko muna yung load ko for the meantime, no? Muna. Yung lang. Sige. Lang pala. Fully consume lang yung stories everyday, sabay ganun. Sa lang naman yon, yung sa Giga Stories lang naman. Yung Giga Stories, meron pa akong 2 gig na free access. So, okay lang. Sige. Alright. So, ayan. Yan nga po yung ating mga yung tatlong kotse na nakapasok sa third hit. Congratulations. Ito si Neon Sara, si Metalder at si Zen Goten. Zen Goten dahil Saint Dragon siya. Actually, ito Saint Dragon. So, kung sakaling masira yung cowl ni MP, kung same, pare sila na setup ni MP, kaya lang pinagkaiba lang angled siya. Angled, mapansin nyo po, iba yung yung side stay niya. Angled mount yung ginamit ko diyan. Kasi nasira ko yung isang yung straight mount. Yung isang straight mount ko nasira ko doon sa Basic Max. Kaya yan, ang pinalit ko ngayon yung angled. Pero na yan. Yan na mismo yung talagang setup ni Zen Goten. Na lang, issue na lang ngayon diyan, yung battery control. So ang nakikita ko na lang issue diyan, battery control. Okay na eh. Maganda yung stability, maganda yung speed at stability na pinakita. Pero lang to, we don't need to put too much juice on the battery. We don't need to put too much juice on the battery. Battery charge. So kahit hindi fully discharged, fully charged pala, maatakbo na siguro siya ng consistent, no? As consistent as possible. So, yeah. So, yun yung bagong prospect natin, si Zen Goten. Pinangalan kong Zen Goten dahil Saint Dragon nga kasi siya. Nag-isip lang ako ng isang character sa Dragon Ball series, yon which is Goten, which is yung younger son ni Goku. Ni Son Goku, kaya yun ang pinangalan ko. Kaya Zen Goten tinawag ko dyan. Para Saint Dragon siya na. Pero yung orange and blue, kasi yun, kaya tinawag ko rin Goten. Kaya Zen Goten. Alright. Then si Neon Sara and then yun si Metalder. So congratulations on these 3 cars na pumasok nung third hit natin. Once again, congratulations. Alright. So na special mention na po natin itong si Neon Sara, Metalder at si Zen Goten na talagang naghalimaw sa karera sa CB Mall Ordaneta. Shout out also to CB Mall Ordaneta City and thank you so much for sa inyong pagpapa-unlock sa aming mga Tamiya Mini 4-wheel racers. Ako po talaga avid Tamiya racer talaga. Masugid talaga na manlalaro ng Tamiya Mini 4-wheel drive. Talagang hilig ko na talaga to for over a couple of decades already. And since my high school days, yan. Since high school pa lang, may Tamiya na kahit nagsimula sa peke nung una. Ayan, alright. So without further ado, balik na tayo sa main topic natin, which is the twin Bracken Gs, the twin Scarlets actually, ang dalawang Scarlet. So let's reveal right away in 5, 4, 3,
Dorog. Once again, thanks so much to Tito's Hobby. At, shout out to Tito's Hobby. At ito po yung mga i-reveal natin at kung bakit yun ang mga binili ko. Okay. First up, we have low friction, low profile tire, maroon with only a pair per every set. Asia T-Mac 2020 T-Mac 2020 low friction low profile tires na ang ano nito item number is 95545. I repeat, this is 95545. The low friction low profile tire, two pieces maroon T-Mac 2020 tires, and yan yung gamitin ko na dito. Ang simple po, ang dahilan ko lang naman kay Scarlett B-Max. So again, itong si Scarlett B-Max ang gagamit nitong LFLP tires. LFLP or low friction low profile tire. Yan. So yan yung parang bagong yan yung sinasabi kong isa sa mga bagong armas na maaari kong magamit the next time na kumarera po ang inyo pong lingkod. So yung LP tire na yan kay Scarlett B-Max ko yan ibibigay una. Next up, next item to reveal. Dahil kasi yun, dahil limited edition item yon, so wala siyang presyo, kaya hindi ko na nasabi kung ilang Japanese yen yan, kung magkano in Japan yung kasi lang yan limited edition item kasi yan, for available for a limited time. Next up, we have low friction small diameter narrow tire, 24mm diameter, and 3-spoke wheel, white BS wheels, white BS mags ang nandito kasama ng low friction VS tires. Ang item number is 95634. I repeat, this is 95634. Yan po yung item number nitong low friction small diameter narrow tires na kasama ng white BS mags na ito at 360 yen. Same din dun sa super hard na tire which is 95635. Magkasunod lang po yon. Nauna lang ito 95634, then yung 95635 yung super hard naman. Ito ay low friction. Yung last time na ni-reveal natin sa Super 2 Alliance ng DTL Vlogs ay super hard naman yon. This time low friction naman ang binili ko. Simple lang para maiba naman, madagdag ang magpandagdag option sa ko. Alright. So for the meantime, ang beneficiary muna nito ay si Scarlett Prostack FM. Actually kay Prostack FM naman to igagawad. Yan. So ito yung isa sa mga pwede niyang bagong armas na gagamitin pagdating sa mga karera. Ayan. So ayan, binireveal ko yung isa. Yan. Kay Scarlett. The same din kay Scarlett Prostack FM ay yung limited set. Actually, yung naka-ziplock. Yung mga limited set ng mga carbon wheel ng Bracken G. BG carbon wheels na ginamit ito sa Victory Magnum Super 2 o Victory Magnum Premium Super 2 1. Ayan, sinabi niya kasi is 95. Ayan, ipa-flash ko saglit. Ang sabi niya kasi is 19434. Ang 19434 na yan is Victory Magnum Premium Super 2 chassis na S2 carbon actually. Ganon din ang Vanguard Sonic na 19435, kasunod lang niya o kasunod lang ng Victory Magnum. Magkasunod yon. Pareho silang may Super 2 carbon na chassis. Pero ang pinagkaiba lang nito, itong mags na to, kulay puti sa Victory Magnum. Sa Vanguard Sonic, ito po yon, yung carbon na tire. At kasama pa nito ay ang mga Super X chassis white hard rubber tires sa white hard rubber tires. Also, dagdag na low friction VS tires ulit. Yan. At gawa ito sa actually thermoplastic elastomer pa rin, pero siya, parang LF tires na. The same din dito sa kanina, yung maroon tire na nandito, so again, another option ito for Scarlett Prostack FM, or kung saka
ano lang yan, gagamitin ko lang yon kung talagang mabilis yung mga motor na maaari kong gamitin. And speaking of motor, the next one to reveal is this limited edition item 95150. Actually, yung huling na reveal ko, galing lang yun sa Victory Magnum Vanguard Sonic Premium item. At yung iba, yung mga ano lang, yung mga ibang mga part out item. Actually, mga part out sila. Okay, going back, moving forward to the next topic. 95150, the item number of this limited edition mini 4-wheel drive Japan Cup 2022 Hyper Dash 3 motor. Every year po yan kapag may Japan Cup, unang Japan Cup or annual, which is Japan Cup is an actual annual event for Tamiya Mini 4-wheel drive racing. Parang nagsisilbing pinaka World Cup na yon. In the middle of the year, meron yung Asia Challenge at which is yung qualifying tournament for Japan Cup. Usually yun ang nagiging qualifying tournament ng Japan Cup. Ang Philippine Tamiya Cup naman, qualifier po yun for TMAC or TMAC. And then sa TMAC, yung mag-qualify doon kasama sa Japan Cup. Ganon. So parang yun yung pinaka-World Cup nila. So every year, every Japan Cup, meron na nire-reveal na Hyper Dash 3 limited edition motor. Ayan. For this matter, ang 2022 edition is 95150 item number with 460 yen in Japan. Now, with a price of 460 yen in Japan. And yan nga po, J-Cup 2022. So, ano pa rin naman yun? Actually, Hyper Dash 3 pa rin siya, but it also has the same torque and RPM and power current consumption. Same pa rin naman. Ganun pa rin naman yun, ano lang, parang limited edition item lang. So, yun pa rin, same power as the Hyper Dash 3. So, itong Japan Cup 2022 na to, ito na yung ireregalo ko kay Scarlett B-Max. Kay Scarlett B-Max. Yan na ngayon yung gagamitin ko for Scarlett B-Max. Sa Basic Max na Scarlett. So, yung Hyper Dash 3 na nandito ngayon kay Scarlett, ibibigay ko na rito kay Scarlett Pro Stock FM in conjunction with this with these wheel and tire combinations. So, in conjunction with this, gagamit na tayo ng Hyper Dash 3 if ever. Now, next, last 3 na lang actually. Next three items or the last 3 items to reveal. First up, we have carbon crown gears and pinions. Yan. Na-obtain ito from 15438 item number. Yung 15438 nun is reinforced gears. Yes, reinforced gears na ito nga yun. Yung mga reinforced crown gears, pinion gears with easy locking gear cover. Yun yung mahanap mo to sa item number na 15438 itong gear. Or pwede rin mahanap mo rin to sa setting gear ng setting gear set ng AR. I think meron ata siya nito o crown lang. Carbon crown lang ata, no? If I'm not mistaken. Ayan, pansin po nyo, polyacetylene carbon fiber, PACF. O yun, the same material din ng CFM. Actually, the same material yan ng CFM or Carbon FM na madalas natin gamitin sa Speedtech, B-Max at Open Class. And also sa iba pa mga kategory kagaya ng Pro Stock FM. Minsan, pwede ring backstock yon provided Gun Blaster Philippines Edition yung gamit. Yung Gun Blaster Philippines Edition, may Carbon FM yon, buhay mo as is, pwede mong i-backstock yon. Whether po pwede mong i-backstock yun. Pero pag once na minodify mo na yon, automatic either Pro Stock or Speedtech or B-Max na yan. No? Option mo na ngayon, no? Yan. So, tatlo yung binili ko. Yung isa, actually, dalawa lang sana bibiling ko, pero pinalibre na sa akin yung isa. So, once again, thanks so much to Tito's Hobby located at Maluwed District, Dagupan City, Pangasinan. Yan. Ano yan, yung mga carbon crown gear na yan at yung pinion malamang magagamit yun. Pero yung crown gear na bahala na ako kung kanino ko. Malamang sa VZ. Malamang sa mga B-Max na VZ. Most likely. Kasi may mga VZ pa ako dyan na buo. So sayang naman kung hindi ko magamit. Baka sakali magamit ko, di good.
let's just check na lang what will happen next. Alright, next. The penultimate item that we are about to reveal for this random video log is this 2mm diameter cap screw set with 25mm and 30mm lengths. And itong item number nitong 2mm cap screw set ay 15455. So this is actually my first time ever to buy this 2mm cap screw set, or specifically for experimental purposes. I don't know kung kanino ko pa ilalagay, kanino ba ito may mapupunta. I don't know yet. So I'll just experiment about this cap screw set. So tingnan natin kung kanino to mag-work. Bahala, to whom it may concern na lang ba, kumbaga ano. Again, this is the item number 15454 2mm diameter cap screw set with the lengths of 25 and 30 millimeters, and in length with a Japanese price of 540 Japanese yen. Alright, so general use. Definitely general use. So usually sa ano na to magagamit, BMAX. So most likely BMAX Speedtech open class. So I don't know yet kung kanino ko ibibigay. Alright. And definitely not the least, finally, definitely not finally, but definitely not the least is this FRP reinforcing plates for the elongated the elongated popsicle, as we call it, FRP reinforcing plates designed for 13 and 19 millimeter rollers with parang reinforcing plate siya, at the same time pwede ring mount plate for the rollers with an item number of 15530. I repeat, this is 15530 with a Japanese price of 240 yen. FRP reinforcing plate designed for 13 and 19 millimeter rollers. So usually rear setting, pag mga roller setting mo at the rear, dun siya mas effective, according to that is in accordance with the your statement ko yon, in accordance with the setup, with the setups that I have seen doon sa mga kung paano siya ginamit. So usually sa sa likod ko to may kakabit. So, let's see kung kay Cosmosonic bagay ito. Pwede rin siguro sa basta yung mga FMA usually nagagamit itong reinforcing plate, especially pag gumagamit ka ng usually mga 19 millimeters yon. Bagay ito sa 19 millimeter or sa rin. Ngayon, kung medyo extended yung rear part ng cowl, pwede rin siguro kung ilalagay siyang 13mm if ever. Pero kung medyo hindi naman gaanong mahaba, wala naman siyang wing, might as well 19. Pwede tayong mag 19 if ever. Okay, depende na ngayon. So usually BMAX and open class, dito doon ginagamit madalas itong FRP reinforcing plate for 13 and 19mm roller. Again, 15530 is the item number of this FRP set. Yan yung isang example ng attaching. Pwede harap, pwede likod. So, for me, mga kadipat, sa likod. Likod ng FMA, definitely, magwo-work yan. In conjunction na rin ng Sultan plate. So, ang bala ko, kung meron akong Sultan plate, ibig sabihin, yung high grade na carbon plate. Yun yung sinasabi kong Sultan plate. Yung isang Sultan plate, tapos patungan ko ng isa pang yan yung standard plate. Ngayon, ang purpose kasi nun is to countersunk, for countersunking. Kasi mas madaling mag-countersunk ng standard FRP kaysa sa high-grade carbon, especially kung wala kang electronic router. Kung meron kang electronic router, kahit anong plate na, bahala ka na ngayon kung carbon man yan o standard FRP gusto mong gamitin, or combination, that can also be good. So it's just a matter of preference for the racer, kung paano didiskartehan yung mga bahala ka na ngayon dumiskarte, ibig sabihin, no? So it's okay to have that bahala ka sa buhay mo attitude when it comes to customizing your Tamiya Mini 4-wheel drive or an array of Tamiya Mini 4-wheel drives for some of us racers,
Alright, kung isa lang, medyo may kaya ka lang, o mahirap, yun, kahit isa-isa lang muna. Wag mo madaliin, relax ka lang. Just take the best way to enjoy this Tamimi for Joy Valley. Just use your time and skill. Your own time and skill, that is. Alright. So, na-reveal ko na lahat yung aking mga pinamili. So, ayan, ididikit ko na lang dito. So, malamang sa yun, usually maganda yung gamitin yan sa likod ng FMA. FMA. So, particularly, Mac Trim. I don't know lang sa Cosmosonic yet. So, let's just experiment na lang regarding dun sa Okay, itanggalin ko na sa stand. So, wala naman ng tapos naman na yung mga revelations natin. Pero isama ko na rin yung mga nag-third hit. Sige, para na, yung mga nag-third hit. By the way, ito, yung pinaglagyan lang ng katol. Yan, kaya madalas dito po ako natutulog sa D-Pats Music Hall. Ito po yung, kaya nga sinabi ko, bedtime stories muna dahil nag-vlog tayo ngayon mga pasado alas 9. Ang oras na nga po is 9:31. So, tama lang na pag-usapan natin. Ayan po yung aking Nashville. So, ito pong kinalalagyan natin mga ka-D-Pat is D-Pats Music Hall. Also my bedroom as well. Dahil maganda yung ambience dito Kaya dito ako natutulog talaga. Ang downside nga lang, pag tag-ulan, may mga patak-patak pa doon. Yun nga lang ang downside. Yun nga lang ang disadvantage nitong physical. But kung magagawan pa ng paraan syempre, why not, di ba? Ayusin na lang natin whenever we have the time. Alright, so ibalik ko na lang dito yung tatlong nag-third hit. Ibabalik ko na yung tatlong nag-third hit. Pwede. Ganito na lang. Tama. Alright. So, Okay. So, ito yung mga naipasok kong auto sa naging recently concluded racing event doon sa CB Mall Urdaneta City sa Pangasinan. Dito lang po talaga talagang isang tricycle lang. Magta-tricycle ka lang and that's it. O kaya pwede mo ring e-bike if you want. Yun nga lang ang downside pag nag-bike ka, ang problema mo parking fee, yun lang. Turog yun lang. Kaya madalas commute, kaya nag-commute na lang ako kasi marami akong dadalhin, lalo na kung magdadala ng maraming pasalubong. Diyos ko po, pineapple ba, lalo na kung nag-podium ka tapos ang dami mong iuuwing pasalubong ka, siyempre, alam niyo pong inyong lingkod kasi kaya mahilig ako mag-uwi ng pasalubong talaga after the race. Every time nalalakad ako, laging may hindi pwedeng uuwing walang pasalubong. Hindi pwede yun. Nung bata po kasi ang inyong lingkod, ang hilig ko talaga mag-demand ng pasalubong. Sa totoo lang po mga kadipata, nung bata ko, talagang ang hilig ko mag-demand ng pasalubong. Especially kung masarap na pagkain. Since nakakugalian ko na yun, since then, ngayon medyo may edad na, nagkakaedad na rin mga kadipat. I mean I'm going to my late 30s already. So a little over 3 years away from life begins at 40 kung sinasabing palasak na kasabihan, no? Yan. Sabay alright, so yan, ito yung natin, yung background natin. Ayan, sina Scarlett, ito yung mga naglaro. Actually 5 of the 7 na nailaro ko dun sa car. Pero let's see, baka 6, baka sa susunod ang pro stock ng FM ko madala ay 6 na auto, siguro 3 Super 2, 3 busy, possible siguro, pero baka masakripisyo yung si Scarlett na Pro Stock FM, possible. Possible lang. So, let's see at the coming events kung sakali. So, mula doon, pagdating ng every week na raw yun Basta wag lang sasabay doon sa mga ibang organizer, kagaya ng sa Raps, Raps Tamiya Kitchen Accessories sa Nueva Ecija, Cabanatuan, particularly sa Cabanatuan, tsaka sa Santa Rosa, Nueva Ecija. Actually, sa June 29, meron pong hosting ang Raps sa Santa Rosa, Nueva Ecija City Mall, Santa Rosa, Nueva Ecija. Sa July 13 dun din sa NE Pacific. Madalas kasi sa NE Pacific yon, usually every second Saturday of a month. Second Saturday of the month,
nag-host sila ng racing buwan-buwan. Minsan dadayo sila or and the other way, or most of us mga racers, yung iba mag-host sila sa on one, then the next dayo, ganyan and so on. Unfortunately naman, yung inyo pong lingkod, I just can't afford to go elsewhere. Kaya within Pangasinan lang po muna ako for the meantime. It's simply because we have duties, responsibilities, and obligation to take care of my so old father. Talagang yun nga po, siyempre wala na po maasahang mag-alaga sa aking ama. So, kailangan hindi ko pwedeng talikuran yung obligasyon ng anak sa magulang. Yun lang po yun. Because nasa dying moments. Parang mga nasa dying moments ng buhay niya kasi. So, we have to make sure na habang nabubuhay pa, maging happy. Ayaw na namin palungkutin pa talaga, ano? So, ganun lang po yun. So, it's up to me now, on my own, to talaga to take care of him, of that. Kaya madalas talaga ngayon yung pagre-racing ko ngayon sa Tamiya Mini 4-wheel drive, I'm not playing for myself anymore. I'm not playing Tamiya Mini 4-wheel drive for myself anymore. I'm playing for my father. I'm playing for the for Urdaneta City, Pangasinan, and I'm playing for the Philippines as well. So hindi na para sa sarili ko to, kundi para na rin sa mga mahal ko sa buhay at para sa bayan. Bayang kinalakihan. Hindi man dito pinanganak sa Urdaneta, pero dito na rin nagbinata at nagmature. Syempre, Urdanetisin akong nagmature na at nabuhay ng pinakamatagal for the longest time in my life. Then, kung mamatay man kami, dito pa rin. Urdaneta pa rin. No doubt. Forever Urdanetisin. Kahit pa isang Manilenyo nung pinanganak. Alright, so ano oras na natin? 9:37 na. So naka 30 minutes na tayo. So that will do it for our random video log today about our newest set of Tamiya Ayuda. So nakaset na po kung kanino yan, kung sino yung beneficiary ng aking mga pinamiling ayuda from Tito's Hobby in Malua District, Dagupan City, Pangasinan. Thank you so much once again to Tito's Hobby, kay na Artemio Saroca Paracas at kay Lyndon Pereras at sa buong MSRB Max team. Yan, thanks so much to all of you. Siyempre, weekly nga, gaya nga nasabi nyo, weekly na, basta wag lang sasabay sa ibang di ba? Walang problema yon. Basta sa CB mo lang laro, definitely nandyan ako. Pero mga lunch, late lang ng, siguro mga before lunch. Before lunch ako pupunta. Anyway, I'm just one ride away. One ride away lang. Isang tricycle or bus lang. Basta papunta doon, pauwi, okupadong tricycle lang, and that's it. Yun na. So, gano'n. Yun na yung pinakamalapit kung mapupuntahan pa. Pero if all else fails, doon tayo kay Sir IB Constantino at sa The Quick Hobby Shop sa Pulilan, Pero for this month, unfortunately, hindi na ako matutuloy sa Pulilan, guys. So, sorry sa Tamiya Changi Online at saka The Quick Hobby Shop for now. Hindi ako matutuloy this sa June 26 dahil gusto ko munang tapusin ang DPATS Tamiya League June 2023-2024 edition sa June 26. So, last two race days natin ng June 2023 and 2024 will be on June 24 and June 26. That's regular schedules yun, Monday and Wednesday. So, tomorrow, Game 7 po tayo ng DTL Season 4 Reload. Okay, once again, this will do it for our random video log today tonight here on the Pats Tamiya Random Vlogs. Once again, this has been Don Patrick D. Paraguay signing up for now. And thank you so much to all who watched and whoever will drop by anytime on our video log any given day. Basta meron po akong nakuha ng ayuda, tapos i-explain ko lang po bakit. Yun yung pinili ko. No, ganun lang kasimple. So, sana hindi po kayong manawa sa aking pagtalakay, sa patuloy po nating pag-improve sa ating mga Tamiya Mini 4-wheel drive. Alright, so once again, I remind everyone to stay safe and healthy, avoid negative vices, especially drugs and all other negativities and toxicity around you, and protect yourselves from all those negativities at all times and at all costs.
Once again mga kalipat, I'm leaving you with a pleasant and blessed Sunday evening to all of you. And have a sweet dreams tonight. Yan, syempre po. And may God bless you always. And as always, to God be all the glory and honor. God bless all of us. God bless our beloved Maharlika nation. And God bless the entire world and all of us Filipinos across the globe. And once again, like we always say, love the Philippines. Mahalin po natin ang Pilipinas at taos puso po natin ipagmalagas sa buong mundo.